Minsan sa buhay natin naghahanap tayo ng lugar na sadyang kakaiba. Yung kakaiba sa ating mga nadidinig. Sa mga natural na tunog ng lansangan, mapapalitan ng tunog ng bangka sa isang tabing ilog. Hindi ko sukat akalain na sa aking paglalakbay ay mapadpad ako sa isang lugar na kung tawagin ay kainan sa tabing ilog. Isang kubong sasadyain mo, pero pagbungad mo ay magugulat ka. Maliban sa masarap na pagkain at magandang ambience, marerelax ka pa sa tunog ng mga bangka na tila musika sa pandinig. Samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga followers dyan. Isa na naman bagong tuklas ang ating ipapakita sa inyo. Akalain nyo, dito pala sa Hagunoy ay mayroon isang kainan na nasa gilid ng ilog at talaga namang pinipilahan din ng karamihan. Isang bahay kubo. Isa lang po sa ating followers ang nagturo sa akin na sana ay puntahan. Kaya mula sa Maynila, dinayo natin ang Hagunoy upang sa ganon ay mahihatid sa inyo. Ano nga ba ang sikreto ng kanilang lugar na ito? At syempre, ano nga ba yung mga pagkain na binabalik-balikan ng mga tao rito? Ako po si Taong Gala, samahan niyo ako sa isang bagong porsyon na naman ng tikiman dito lang sa Bahay Kubo ni Ate Sandra, kainan sa tabing ilog. Good morning po, Ate Sandra. Good morning po. Ayan. Ate Sandra, gaano na kayo katagal dito? 10 years na po, mag-11 na this November 2. This November 2. Opo. So usually, ano po yung mga pagkain na binabalik-balikan ng mga tao rito? Kasi po ang aking mga pagkain is lutong bahay lahat, sir. Wala akong mga native foods po. Tapos po ang usually binabalikan nila dito yung aking kaldereta, dinakdakan, sisig, crispy kare-kare. Yun po ang aking mga specialty dito. Tapos sa mga gulay po ay nagluluto ako ng mga kilawing puso, ginataan langka, laing, mga ganong mga pangbahay talaga, lutong bahay. Sa loob po ng 10 taon na inyong ninegosyo, nagkaroon ba tayo ng pagkakataon na nakaranas kayo ng isang challenge na parang muntik na hindi ninyo malagpasan? Wala naman po, sa tulong po ng Diyos ay salamat po sa Diyos. Wala naman pong ganong mga na-encounter ako ng mga problema na kagi-give up ko. Wala naman po. So ibig sabihin naging hiyang kayo sa ganitong klaseng? Sanay po ako sa luto kasi po yung mother ko ay bata pa lang po kami. May kainan na din kami before. So napapanood ko po sa nanay ko yung mga luto-luto. So natuto din po ako. Ako po personal na nagluluto lahat yan. So ibig sabihin, kayo po talaga... Ako po ang namimili. 4 o'clock pa lang po ng umaga, nasa palengke na kami ng aking mga helper. Tapos po pagdating dito sa tindahan, nililinis lahat, pinaprepare, niluluto. Yun po, ako po lahat ang hands-on po ako sa mga pagkain ko. So ibig sabihin, ang inyong inihandang pagkain dito is everyday, bago yan? Everyday po. Kung ano po yung nakita nyo today, tomorrow po hindi nyo makikita yan. Okay, walang... Everyday po. Wala everyday po nagbabago? Apo, araw-araw po ang iba po. So sa tingin nyo yun ang sikreto kung bakit binalik-balikan? Siguro po yung lasa talaga, tsaka po yung aking pakikipagkapwa-tao sa aking mga customer na hindi po customer ang turing ko sa kanila. Mga kapatid, kaibigan, barkada, ganun po ang samahan dito sa mga customer ko. Sa mga nanonood sa atin, sa ating mga followers na nagnanais magkaroon ng ganitong klaseng negosyo, ano pong may papayo mo sa kanila? Ang unang-una po ay prayer muna. Kasi po ito ay matagal ko pinag-pray ng family namin. Unang-una po ay bago ako magkaroon nito, binigyan muna po ako ng Lord ng dike. Ito pong dike sa labas na nakikita niya nagiging daanan. Sumunod po ay nagpatayo ng pure gold ang Diyos. Tapos po, ayun, doon pa lang po ako nag-umpisa magkatindahan. Ni-ready po ng Lord lahat yung aking pepestohan. Kumbaga, inihanda yung daanan, binigyan kayo ng tao na magiging customer ninyo at sa ngayon ay siya ding naging kliyente ninyo for almost 10 years. So, ayan, Ate Sandra, imbitahan mo ang ating mga manunood, ang mga followers ng ating Taong Gala para sa lugar mo. Okay po, salamat po sa Diyos sa araw na ito na napunta kayo dito. Kung gusto niyo pong kumain ng mga native, mga lutong bahay, ay puntahan niyo po kami dalawin dito sa Sandra's Eatery, kainan sa tabing ilog, sa Hagunoy, Bulacan po. Santo Niño, Hagunoy, Bulacan, likod po ng Pure Gold Hagunoy.
Salamat po. Maraming salamat, Ate Sandra. Thank Okay you. po. Morning, Tay. Ano pangalan, Tay, kung okay lang? Hi, I'm Angeline. Oo. Ate Angeline, matagal na kayong kumakain dito kay sa tindahan niya, sa kainan ni Ate Sandra. Yes po, to start na nag-work po ako sa 7 Mart. Wow. Ano yung binabalik-balikan ninyo dito na pagkain? Disig po nila, masarap. Sisig. Dinakdakan. Si ate, ate, dinakdakan? Dinakdakan daw ng platter. Dito kasi yung libre po yung sabaw dito. Maliban sa sabaw na gusto nyong balik-balikan, ano pa po yung binabalik-balikan nyo rito? So dito kuya yung yung chicken caldereta. Saka yung place kasi maganda yung ambience. So kung mapapansin yung mga kaibigan, kakaiba po itong lugar na ito dahil una, nasa gilid ng ilog. Nasa tabing ilog. Tapos native ang datingan. Talagang kung kakain ka dito, yung tipong marirelax ka dahil ambience pa lang, talagang nakaka-relax na. Isa sa nagugustuhan ng kanilang mga customer ay dahil sa napakaganda ng ambience. Maliban sa nasa tabing ilog, makaka-relax ka. Karaniwan sa mga empleyadong kumakain rito ay may break time na 1 oras. Kaya tukma talaga sa kanila ang lugar na ito sapagkat nakakapagpahinga sila. At least dito, mayroon silang nakakainan, mayroon pa silang napapahingaan. Ma'am, gaano na po kayo katagal na pumupunta rito o customer ng itong kainan ni Ate Sandra? We're from San Agustin po, elementary teachers. Basta po nagawi kami sa bayan, dito po namin na choice kumain kasi yung ambience niya dito, yung venue nila maganda. Ano yung usually pag napunta kayo rito, ano yung in-order o gustong-gusto niyo tikman? Lahat naman po ng putahin nila okay. E noon po gulay, dahil mahal yung gulay. Ito po ngayon, gulay pa din, kaya lang ano ba to? Kilawin. 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 Baka Pero may po, babatiin kayo. sa iyo nga. Kaya mapapanood po ako ng jowa ko. Hello. Yun. Si ate, baka may ano kayo? Hello po sa mga estudyante. Teacher din po kayo, ate? Opo. Maano po kasi maluwag. Hindi masikip ako ginhawa. Ginhawa. Laging Nakaka-relax. nagmamadali kami kesa pumila kami ng matagal fast food. So, malaki tulong talaga yung ambience. Saka nakaka-relax dito. Relax. Nakaka-relax yung venue nila. Si ate, ma'am. Hello po. Hello sa mahal kong asawa. Ayun lang po. Talaga po masarap po dito. Thank you. Good afternoon, kuya. Ano hong pangalan ko? Okay lang. Andre po. Kuya Endoy, matagal na kayong kumakain dito? Pabalik-balik lang po. Pabalik-balik. Ano yung binabalik-balikan mo dito sa kainan sa tabing ilog? Yung mga sarap po ng ulam. Tapos yung presyo nila ay ano lang, abot kaya lang po. Pero pag kumakain kayo, ano usually yung in-order niyo? Pork steak po. Baka may babatiin nga, kuya. Wala naman. Tayo naman po ang kakain, ano po? Ito pong susubukan natin. Itong kanilang pinagmamalaging dinakdakan. Ito daw di umano ay binalik-balikan sa kanila. Siyempre meron tayong pork broccoli. Sabi nga ng ating mga nakausap dito, isa din sa dahilan kung bakit bumabalik-balik sila rito ay ang pinagmamalaking libreng sabaw. O, di ba? Ito yan. Oo nga. Sarap pa yung sabaw nila dito. So ayan, kain tayo mga kapatid. Kain po tayo dyan. Thank you Lord sa biyayang ito. At i-bless mo po ang establishment nito, ang karinderya ni Ate Sandra, na sana ay dumami pa ang mga customer dito po nito ay ating mataas. Ilang Ama. Amen. Thank you Lord. Kain po tayo.
Guys, una natin tusukin ang kanilang dinakdakan. First bite para po sa lahat ng ating mga followers dyan. Shoutout nga pala sa nag-comment sa comment section at nagturo na puntahan ko ito. Ito na po. Hindi ko matandaan kung sino yung nag-comment sa akin. Basta alam kong ikaw na yan. Ito na. Nandito na tayo. First bite para sa'yo. So usually ang mga kumakain dito mga kapatid, yung pong mga empleyado. Talagang mula sa iba't ibang tindahan sa labas, pumapasok at dumadayo sila. Kaya mapapansin nyo, naka-uniform lahat. Kasi sila ay mga empleyado kumakain. Sir Nelcar, shoutout nga pala. Pasensya na, para sa'yo to. Nelcar Liano, para sa'yo to. Kapag kumain ka dito, winner ka na. Bakit ka mo? Una, yung lugar pa lang, yung place. Yung lugar pa lang dito, talagang okay na. Nakaka-relax. Maririnig mo yung andar ng motor kasi may mga dumadaang motor, mga bangka. Sarap kumain dito. So ang pasukan nito mga kapatid, no, para po sa mga baguhan. O sa lahat ng vlogger na makakakita nito at gusto nyong pumunta rito. Para po hindi kayo maligaw, pure gold lang po. Sa gilid ng pure gold, tapusin nyo lang po at makikita nyo agad dito itong kainan sa tabing ilog niya. Tanong ako sa kayo dito kung kanina ko ng 500. Steak. Isang steak. Parang mo kasi. So, 45 ang nakuha. Tapos ngayon nakuha ka. Pag presyo pag-uusapan mga kapatid ha, saktong-sakto lang. Ika nga, presyong pangmasa, ang lasa naman, ay talagang okay, masarap. Kita nyo naman, madami pumipila. So ngayon, alam na natin kung bakit. Kahit nandito siya sa looban, nasa tabing ilog, sasadyain yung lugar, marami pa rin nagsisipunta dahil sa pagkain. Pag may 60 pesos ka dito, pwede na eh. Pwede ka na makakain. Kaibigan, natapos na naman ang ating portion na panibagong tikiman dito lang po sa Hagonoy, Bulacan. Siyempre, ang nag-iisang Sandra's Eatery, kainan sa tabing ilog. Sa lahat po ng makakita ng ating vlog, puntahan nyo po rito. Again, ang atin lang pong point of, ang inyong pong indicator, pure gold, sa gilid po niyan, tutubukin lamang ninyo. At pagkatapos po sa dulo, nandito na po, makikita nyo ang kainan sa tabing ilog. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, mga kapatid, follow, like, and share lang po tayo. At hanggang sa susunod nating portion ng tikiman, abangan nyo, may dalawa pa tayong ipapakita dito sa lugar ng Hagonoy, Bulacan. Ako pumuli si Taong Gala. Shoutout kay Sir Nelcar Liano. Maraming salamat po sa taong nag-comment at nagsabing puntahan ko ang lugar na ito. Ngayon, makikita nyo na sa ating vlog. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming salamat. God bless and bye-bye.